Sa ibang grupo, once you are saved, always saved. Pag naluwas ka karon, bisag nagbisyo ka kadaghan, luwas ka gihapon. Pero dito, mga minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan tang maghago, ipagtrabaho ang atong kaluwasan, nga dunay kahadlok og pagkurog at tubangan sa Dios. So di simple ang daan na ating nilalakaran, mga minamahal. Ito po ang daan patungong langit. Tinuturuan tayo sa tamang landas. Paano natin sambahin ang Panginoon? Paano natin purihin ang Diyos? Paano natin palugaran ang ating dakilang Diyos, mga kapatid? Body say, praise the Lord. Mga minamahal, mayroong bagay na minsan magpapalabo sa paningin ng ating pananampalataya. Minsan magpapalabo sa paningin ng ating puso. Na kung ito'y dumating sa ating buhay, mga kapatid, ito po ang naging harang na hindi na natin makita ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pag ikaw ay nakatingin sa mga bagay dito sa mundo, nakapokus ang iyong atensyon sa nakapagpasaya, nakapagpaligaya, pero hindi naman nakakalugod sa paningin ng ating dakilang Diyos. Tulad ng sa kalayawan, madala ka sa barkada, doon sa kahilayan, mga minamahal. Totoo, masaya tayo. Pero ang ginawa natin, hindi nakakalugod sa ating dakilang Diyos. Yun ang sanhi na ang tao, ang isang Kristiyano, ay unti-unting malalayo sa presensya ng Diyos. Body say, praise the Lord. Unti-unting mawala sa ating puso at isip at unti-unting makalilimutan natin ang mga himalang gawa ng ating mahal na Panginoon. Body say, praise the Lord. Pag ang ating focus ay nasa bagay dito sa sanglibutan, mga minamahal. Totoo po yun, mga kapatid. At ang ating focus ay palagi tayo nakatingin sa pagsubok. Amen? Body say, praise the Lord. Ang pagsubok, mga minamahal, hindi yon ginawa ng Diyos para tayo ay malayo. Tinitest tayo ng ating dakilang Diyos para malaman kung gaano kalalim ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen. Para matest tayo, mga kapatid, kung totoo ba ang ating paglilingkod. Pinahintulot ng Diyos ang mga pagsubok, pero hindi ang layunin na tayo ay mawala or malayo or manghina sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ipinahintulot ng Diyos ang mga pagsubok para tayo ay lalong lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pero kung nakapokus ka sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin, mga minamahal, yan po ang makapagpalabo sa ating espiritual na paningin na hindi na natin makikita at hindi na natin maalala. Makalimutan na natin kung gaano tayo
pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yung karamdaman nating pinagaling, ang buhay nating binago, halos makalimutan mo pag ikaw ay nakapokus sa mga pagsubok na yan, mga minamahal. Tingnan mo si Pedro. Si Pedro, pati paglangoy nakalimutan niya. Mga minamahal, pati paglangoy nakalimutan ni Pedro. Dahil nakapokus siya sa hangin. Amen? Maniwala ka ba na si Pedro hindi marunong lumangoy? Mga kapatid, kung may 100 na mangingisda, iwan ko lang kung may isa nga hindi marunong lumangoy. Pag mangingisda ka, kailangan kang magsikap na marunong kang lumangoy. Pero si Pedro, ang nangyari ni Pedro, nung siya'y pinahintulutan na lumakad sa tubig, hindi siya nag-iisip ng advance. Amen? Mas mainam tayo mga Kristiyano, iisipin natin advance ang pag-iisip. Na hindi puro rosas ang paglilingkod. Paghandaan natin na mayroong pagsubok dumating sa buhay natin. But say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo ang nangyari kay Pedro, mga minamahal. Basahin natin Mateo Kapitulo 14, versikulo 26 hanggang 31. The Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verse 26 to 31. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 14, talatay 26 hanggang 31. Sa 26, At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagublihanan sila na nagsasabi, Multo, at sila'y nasisigaw dahil sa takot. Sa 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, Halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakas sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Sa 30, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Sa 31, at pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ito po ay isang aral sa bawat isa, mga minamahal. Na pag hindi tayo nakapokus sa ating mahal na Panginoon, maraming bagay na pwede nating makalimutan. Amen? Alalahanin natin kung anong paraan na tinawag tayo ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin palagi kung anong buhay nga mayroon tayo noon sa hindi pa tayo nakapadako sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Magpalagi kang nakatitig sa ating dakilang Diyos, bagay na hindi mo makalimutan kahit katiting, maiisip mo. Kahit gaano katagal, maalala mo ang mga himala, mga pagpapala, pagbabago, proteksyon sa buhay natin, hindi mo makalilimutan pag ikaw palaging nakatitig, nakatingin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pero alam natin mga minamahal, ang kaaway ay gumawa ng paraan para tayo ay makalimot. Gumawa siya ng eksena para mahiwalay ang ating mata sa pagtingin sa ating dakilang Diyos. Sa pamagitan ng trahedya, sa pamagitan ng pagsubok, ito po ang nangyari kay Pedro. Hindi siya nag-isip ng advance. Pag ikaw ay nasa tubig, automatically, mayroong subasko, unos. Pag mayroong unos, automatic, mga minamahal, magkaroon ng alon. Yun po ang sitwasyon ng buhay ng Kristiyano. Hindi maiwasan. Mayroong pagsubok dumating sa buhay natin. Amen? Pero isipin mo palagi, mga minamahal, na mayroong Diyos handang tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Kahit anong oras, anong sitwasyon, andiyan lang siya sa ating tabi. Amen. Pero si Pedro, mga kapatid, pati paglangoy, nakalimutan niya. Amen? Pati paglangoy, nakalimutan niya. Kung naalala ni Pedro nga marunong siyang mulangoy, hindi na sana siya humingi ng tulong. Habang nakita niya ang hangin, unti-unti siyang lulubog, mga kapatid. Lulubog sa tubig na kanyang dinadaanan, mga minamahal. Dahil hindi niya nakita ang Panginoon na sa kanyang harap. Amen. Ang kanyang focus na sa hangin at sa alon, yan po, pag ang Kristiyano, mga minamahal, ay nakapokus sa mga pagsubok. Nakapokus sa anumang bagay, mga minamahal, maaaring makalimutan natin na ating Diyos ay handang tumulong. Maaaring makalimutan ng isang Kristiyano nga andyan lang ang Diyos sa ating tabi, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, mas mainam na palagi tayong nakatuon. Nakatuon palagi ang ating paningin sa ating mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari, lilimutin man tayo sa mga pangyayari sa ating buhay, susubukin man tayo mga minamahal, pilitin mo na maalala mo palagi, maging sariwa sa ating isip at puso ng ating Diyos ay nandyan lang, buhay at makapangyarihan, magawa niya ang lahat na paraan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Body say, praise the Lord. Buti na lang ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ay andyan palagi, mga minamahal. Sa pagdakay, inunat niya ang kanyang kamay. Niligtas na si Pedro. Hindi niya sinabihan, Pedro, marunong kang lumangoy, lumangoy ka naman. Pero ang ating mahal na Panginoon, kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, malipay gyud ay ang Ginoo.
Kini bitaw di ta magsalig sa atong kaugalingon. Amen. Kini di ta magsalig sa atong kaugalingon nga kaya nato. Si Pedro, bisan kaya niya, nagpakitabang gihapon siya sa Ginoo. Bisan kaya niya, nagpakiluoy gihapon siya sa Ginoo. Munang malipay ang Ginoo, ana. Kung ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, na akanunay sa Ginoo. But say, praise the Lord. Malipay ang Ginoo, ana, mga kaigsunan. Kung bisan sa gamayng pagsulay, bisan sa unting pagsubok, paligi kang nanikluhod, humingi ng tawad, humingi ng tulong, awa at habag sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, malipay ang Ginoo. Makita niya nga wala ta magsalig sa atong kaugalingon. Ang atong gisaligan sa tanang panahon, walay lain ang atong dalaygon buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Tungod si Jesus ang muugmad sa atong pagtuo. Basahon na to. Hebrehanon 12:2. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po, tayo pareho ang level sa ating pananampalataya, mga kapatid. Pero, lauman na to. Nga ang Diyos muugmad ani. Balang araw, pare-pareho tayo sa paningin ng ating dakilang Diyos. But say, praise the Lord. Looking unto Jesus. Si Jesus ang author and the finisher of our faith. Kahit anong sitwasyon sa buhay natin, huwag mong kalilimutan si Jesus. Kahit anong pagsubok sa buhay natin, lalo kang lumalapit kay Jesus. Amen. Huwag kang manglupaypay. Huwag kang manghihina. Huwag kang mangamba. Dahil nangako ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, sa Isaiah 41:10. From the book of the prophet Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 41, talatay 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking lalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang pangako. Hindi niya tayo iiwanan. Amen. Pag may pagkakataon, mga kapatid, na tayo po'y manalangin, na hindi karakadaka tayo ay dinidinig ng ating dakilang Diyos, hindi ibig sabihin na siya'y lumalayo sa atin. Andyan lang ang ating mahal na Panginoon, nakatingin at nakatitig. Amen. Binabantayan niya tayo, mga minamahal. Hindi niya hahayaan na tayo po ay mapahamak. Ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos.
aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. What is say, praise the Lord. Minsan po, mga minamahal, susubukin ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen? Gusto ng Diyos, mga minamahal, na tayo po ay tumayo. Na, kung baga sa Bisaya, di magsalig sa uban. Kinaamanggoy magsalig sa kauban, madasig kong daghan, madasig kong naa ang iyang loved ones, madasig kong naa sa pagpapala, na ipanalangin. Pero kung pagsubok na gani mga kaigsunan, diha na magsugod. Ang pag-question, usahay manghina. But say, praise the Lord. So ayan sa Ginoo ang atong pagtuo kung makabarog bagyud ta. Kay mao man gyud nay pagpamatuod sa atong pagkakristohanon, mailhan ang atong pagkakita kung kita na lang. Amen? But say, praise the Lord. Di man maila ang atong pagkakristohanon, ang atong kalig-on o kadasig diha sa kadaghanan. Ang imong pagkatapat, di mailhan kung naa ka sa panon, mga kaigsunan. Mailhan ka kung ikaw na lang ug ang Ginoo nagtan-aw nimo. Amen? Diha ta mailhan, mga kaigsunan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pareha tong usa ka bata. Gitrain sa kanyang ama, dinala sa gubat sa gabi. Sa oras ng alas 10 ng gabi, dinala ang kanyang anak doon sa gubat. Ang sabi ng kanyang ama, anak, sama tayo. Punta tayo sa gubat. Nagtaka ang kanyang anak, mga minamahal, na nilagyan ng purong o kining tap-tap ang iyahang mata para hindi makakita. Sabi ng kanyang ama, nak, iwanan kita dito. Pero ang sasabihin ko sa iyo, hanggat umaga, saka mo tanggalin yung nilagay kong singan ng tap-tap, mga kaigsunan sa Tagalog. Ha? Ha? Yung sabi ng ama, mga kapatid, tanggalin mo pag may araw na. Mga minamahal, ang bata, mga kapatid, iniwanan sa kanyang ama doon sa gubat. Alas 10 ng gabi. Pagdating ng alas 12 ng gabi, mga minamahal, nakarinig na siya ng iba't ibang ugong. Ugong ng hayop, uwang sa iro, nang limbaut ayo iyang balhibo. Grabe nang iyang takot, mga kapatid. Narinig niya ng kanang gumod sa leon, hagana sa agi sa sawa. Marami nang narinig, mga kapatid. Naramdaman niya ang sobrang takot. Pero nanatili sa kanyang isip ang sinasabi ng kanyang ama, huwag mong tanggalin yung nilagay kong tap-tap sa imong mata. Mga minamahal, hanggat dumating ang umaga. Mga minamahal, nagpadayon ang oras. Naramdaman ng bata na nasisilawan na siya ng araw. Sabi niya, umaga na. Nalipay na siya, mga kaigsunan, kay buntag na. Kay mo may giingon siyang papa.
nga tanggalin mo ang tap-tap sa imong naong kung buntag na. Pag nainita na siya, iyang gitangtang ang iyahang tap-tap mga kaigsunan. Pagtangtang niya sa iyahang tap-tap sa naong, nakita niya ang kanyang ama. Nandyan lang pala sa kanyang harap. Hindi siya iniwanan mula nung siya'y nilagay doon. Anong oras, mga kapatid? Akala niya iniwanan na siya sa kanyang ama. Akala niya siya na lang ang nandoon, mga kapatid. Pagtanggal niya, nakita niya ang kanyang ama, ang sabi, "Nak, akala mo wala na ako? Akala mo iniwanan na kita?" Pero hindi. Mula kagabi hanggang ngayon, andito lang ako sa iyong tabi. Yun po mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon. Minsan ang isip natin, iniwanan tayo ng Diyos pagdating ng pagsubok. Minsan ang isip natin, mga minamahal, wala na siya. Mga kapatid, pero andyan lang pala ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking alalayan ka, mga minamahal. Yan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, mga minamahal, huwag mong ilayo, huwag mong ihiwalay ang iyong paningin sa ating dakilang Diyos. Lagi nating titigan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lalo na ngayon, maraming mga pagsubok dumating sa buhay natin. Aasahan mo, ang Diyos andyan lang. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay kasama natin palagi, mga minamahal. Kahit ikaw ay dumaan sa tubig, hindi ka malulunod. At kahit ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog, mga minamahal. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon, ituon po natin ang ating paningin, ituon po natin ang ating sarili, ituon po natin ang ating puso sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Kahit may pagsubok, wala tayong ibang tingnan kundi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal.